Magandang araw sa inyo. Ito ay simula ng ating lecture para sa design project. So, dahil nasa simula pa lang tayo, pag-aaralan natin kung paano yung tamang pagbuo ng isang research o design project title at ano yung mga nilalaman kapag nagpapasa ka ng research proposal mo. So, ang topic natin ngayon ay Comprehensive Guide in Making a Research or Design Project Title. Okay? So, let us start. So, ang paggawa na nakakahimok at epektibong research o design project title ay mahalaga dahil ito ang kadalasang unang impresyon ng taong magbabasa ng iyong research. Ang isang mahusay na research o design title ay dapat na malinaw na hinahatid ang saklaw at layunin ng iyong research habang nakikipag-ugnayan ka sa mga magbabasa nito. So, narito ang isang komprehensibong step-by-step na gabay upang matulungan kang gumawa ng isang maganda at maayos na research o design project title. So, ang unang step sa paggawa ng isang research title ay understand the purpose of the title. Dapat you have to identify the key information and engage your audience. Dapat ipakita ng title mo ang pangunahing nilalaman at focus ng iyong research. Dapat itong magbigay sa mga magbabasa ng malinaw na idea kung tungkol saan ang iyong pag-aaral. Ang isang mahusay na title maaring makakuha ng interest at mag-stand out ang iyong research kasi catchy siya. So, the next step is identify the key components of your research. So, ang nasa loob nito, mga research problem, methodology, scope, population, findings, o results. Sa research problem, tinatanong dito kung anong particular na issue o tanong ang iyong tinutugunan sa iyong research. Sa methodology naman, anong diskarte, strategy o pamamaraan ang iyong gagamitin sa iyong research. Sa scope, ano yung hangganan o limitasyon ng iyong research, ano lang yung mga sakop nito at ano yung mga hindi kasama sa mga pag-aaralan mo sa iyong research. Sa population naman, sino at ano ang paksa ng iyong research. Dito, tinatalakay ang sino ang makikinabang ng pinaka-research na yun. Okay? Sa findings o results, ano mga inaasahang resulta o kontribusyon ng iyong research. Okay? So, the next step is brainstorm key terms and phrases. So, sa loob nito ay mga keywords and variation. Okay? Sa keywords, dapat ilista ang mga pinakamahalagang terms o termino na nauugnay sa iyong problema sa research, mga pamamaraan at mga pwedeng matuklasan sa iyong research. Another is variation. So, mag-isip ka ng mga kasing kahulugan o kaugnay na termino para masakop ang lahat ng posibleng anggulo. Okay? So, the next step is construct a working title. Okay? So, ang nasa loob nito ay yung mga basic format ang pagbuo ng isang research title at dapat specific ang pagbuo mo ng yung research title. So, sa basic format, magsimula sa isang simpleng format na kinabibilangan ng mga pangunahing bahagi tulad ng main topic, specific aspect o method na gagawin mo sa yung research at population, location o time frame o kung sino yung makikinabang ng pinaka-project na yun. Pwedeng magpalit. Okay, itong position nung aspect 2 na to sa aspect 1. Mauna yung specific aspect, tapos yung pinaka-main topic, tapos yung population, pwede yun. Basta itong tatlong aspeto na ito na nasa loob ng isang working title mo, dapat nasa loob siya. Okay? So, be specific, dapat tiyaking tinutukoy ng yung title ang pinaka-focus ng research nang hindi masyadong komplikado o masyadong malawak ang napapalo sa yung research title mo. Okay? So, the next step is refine and revise your title. Ang nasa loob nito ay clarity and precision, length, and active voice. So, sa clarity and precision, dapat tiyakin mong malinaw na ipinapakita ng yung research title ang purpose nito at naiintindihan siya at di malabo. Iwasan ang mga jargon o sobrang technical na mga salita maliban kung naaangkop ito para sa iyong audience. So, sa length naman, okay, layunin ng isang title na maikli ngunit nagbibigay kaalaman. Karaniwan, ang mga research title ay dapat nasa pagitan ng 10 o 15 salita lamang. Sa active voice naman, gumamit ka ng mga catchy na title para gawing mas nakakaengganyo ang iyong research title.
Halimbawa, imbis na exploring, gawin mong an exploration of. So, mas nagiging catchy siya at nakukuha mo yung pinaka-audience mo na makinig dun sa magiging ipipresent mong research title mo. Okay? O kaya dun sa magbabasa ng research title mo. Sumunod na step is get feedback. Okay? Ang nasa loob nito ay mga peer review, revise based on feedback. So, ibahagi ang iyong title sa mga kasamahan o tagapayo upang makuha ang kanilang input ng mga mungkahi at gumawa ng mga pagsasaayos batay sa feedback upang mapabuti ang kalinawan ng epekto nito at maging maayos lalo ang iyong title. Okay, so usually kapag gumagawa ka ng mga ganitong title ng mga research proposal mo, magtanong ka sa mga mas may kaalaman sa paggawa ng mga research, and also pwede ka rin magtanong sa mga advisor mo para bago mo siya i-present, maayos na siya. Okay? So, the next step is check for relevance and accuracy. Ang nasa loob nito ay alignment with content and consistency. So, dapat tiyakin na ang research title ay tumpak na sumasalamin sa nilalaman ng iyong research at siguraduhin mo na ang research title ay naaayon sa pangunahing argumento at mga natuklasan ng iyong pag-aaral. Kasi sometimes kapag gumawa ka na ng yung research tapos nung chinek mo na yung chapter 1 to 3 niya, parang ang gulo-gulo, parang iba na yung focus ng pinaka-study, nawawala na siya dun sa pinaka-title ng pinaka-research. Okay? So, the last step is finalize your title. So, ang nasa loob nito, polish and formatting. So, pinuhin ang mga sentences na ginamit mo sa iyong research at tiyaking walang mga pagkakamali sa grammar. At sundin ang anumang particular na mga guidelines sa format ng iyong research na nire-require ng iyong school o publication. Okay? Okay, let's have an example. So, sa una ay research on renewable energy. Ang initial title niya, Study on Solar Power Efficiency. So, parang napakasimple at parang hindi siya ganun ka-catchy. Okay? So, nung nirefine yung pinaka-title na yun at sinunod yung mga method na ginawa natin kanina, ang naging title niya na ay Evaluating the Efficiency of Photovoltaic Solar Panels in Urban Environments, a Comparative Analysis. Okay? So, dito, kung makikita mo, ito yung pinaka-title niya. Okay? Evaluating the efficiency ng pinaka-photovoltaic solar panels. At ang makikinabang naman nun, o yung population na makikinabang nun, ay yung urban environment. Tapos, yung pinaka-method na gagawin niya ay comparative analysis. So, kung makikita mo, yung pinaka-format kaninang pinag-aralan natin, pwedeng mag-iba-iba ng ayos. Pero, yung mga aspeto na yun ay nasa loob pa din nung pinaka-title niya. Okay? Another ay research on educational methods. So, ang initial title ay Teaching Methods in Elementary Education. So, napakasimple. Okay? So, nung nirefine yung title, Assessing the Impact of Interactive Learning Methods on Student Engagement in Elementary School. So, yun yung pinaka-title niya. Okay? Tapos, yung pinaka-methods na gagawin ay yung learning methods o yung interactive learning methods para sa student engagement. At yung population na target nun ay mga elementary schools. Okay? So, ganun mo gagawin yung pinaka-research title mo. Okay? Nandun yung pinaka-main topic, yung pinaka-method na gagawin mo, at kanino o sino ang makikinabang ng pinaka-research na yun o yung pinaka-target ng research na yun. Okay? So, ito yung mga tips para sa pagbuo ng isang research o design project title. Dapat descriptive yet concise, avoid unnecessary words, and use subtitles. Dapat, ang purpose ng title mo ay maging sapat na naglalarawan ng iyong research. At dapat ito ay maikli lamang upang mapanalili ang mas malinaw na title, okay, at mas madali siyang maintindihan. So, tanggalin ang mga pampunong salita o mga phrases na hindi naman nagko-contribute sa halaga ng yung title. At kung kinakailangan, gumamit ng subtitle para magbigay ng karagdagang konteksto. So, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, makakagawa ka ng research o design project title na malinaw, nagbibigay kaalaman at nakakaengganyo. Okay?
So, ito yung mga example ng mga research title sa engineering field. Ang mga halimbawang ito ay dinisenyo upang ipakita ang saklaw at focus ng bawat proyekto ng isang research na nagsasama ng mga aspeto tulad ng partikular na disiplina sa engineering, ang problemang tinutugunan, at mga pamamaraan at mga teknolohing kasangkot dito. Ang pag-angkop o paggawa ng isang title dapat napapaloob dito ang mga layunin at pamamaraan ng iyong research na makakatulong sa nakakarami sa atin. So, ito yung mga example ng mga research title o design project title sa iba-ibang field ng engineering. So, ang una na dito ay sa mechanical engineering. So, experimental analysis of the impact of vibration damping materials on structural integrity in aerospace component and development and testing of lightweight composite materials for automotive applications. So, dito makikita mo, sinunod niya yung method. So, dito yung method na gagawin niya, experimental analysis, tas yung pinaka-title niya, at saka yung population na magko-contribute nung pinaka-research na yun, which is nasa aerospace. So, sa pangalawang example niya, ang gagawin method naman niya ay development and testing, tas yung pinaka-title ng pinaka-research, tapos ang population na target nun ay yung sa mga nasa automotive. Okay? So, pangalawa ay sa civil engineering, evaluation of earthquake-resistant design techniques in modern skyscrapers, sustainable urban drainage system, analyzing the effectiveness of green roofs in mitigating flood risk. So, dito, ganun din ang pinaka-format niya. Yung method na gagawin niya ay evaluation, tas yung pinaka-title ng project at sino yung makikinabang ng research na yan. So, dito naman nagbaliktad naman siya. Nauna yung title niya, tapos yung method ang gagawin, at saka yung pinaka-population at pinaka-target ng research na yan. Okay? So, sa electrical engineering naman, an example is design and implementation of high-efficiency power converter for renewable energy system, enhancing signal processing algorithm for improved accuracy in medical imaging. So, dito, makikita mo, yung pinaka-method, design and implementation, tapos enhancing, tapos yung pinaka-title ng pinaka-research niya, at saka yung pinaka-last ay yung makikinabang ng pinaka-research na yun o yung pinaka-target ng research na yun. Okay? So, that's how you do your research title o design project title. So, another example, sa field naman ng chemical engineering, development of eco-friendly polymer synthesis and characterization of biodegradable plastics. So, assessment of advanced separation techniques for enhanced purification of pharmaceutical compounds. So, dito, makikita mo, ganun pa din yung pinaka-method niya. Okay? Mauuna pa din yung pinaka-method na gagawin niya, magde-develop siya at mag-a-assess. Tapos yung pinaka-title. Tapos, sino yung makikinabang ng pinaka-research na yan. So, sa computer engineering naman, design and evaluation of machine learning algorithms for predictive maintenance in industrial system, development of secure communication protocols for Internet of Things o IoT devices. So, ganun din. Nauna yung method, design and evaluation, tas development, tas yung pinaka-title, tapos yung sino yung population na target ng research na yan. So, sa environmental engineering naman, modeling the impact of climate change on urban air quality, a case study of major metropolitan areas, development of innovative solutions for reducing plastic waste in marine environment. So, ganun din yung sinunod niyang method dito. Nauna yung pinaka-method, which is modeling, tas development, tas yung pinaka-title ng pinaka-research niya. Tapos yung nasa huling part ng title niya ay sino yung makikinabang o yung pinaka-target ng research. Okay? So, let's have more examples. Sa aerospace engineering naman, investigation of aerodynamic performance enhancement in supersonic aircraft design, analysis of structural health monitoring techniques for spacecraft materials and component. So, dito, makikita mo, ganun din yung pinaka-format niya na unang method, which is investigation and analysis, tas yung pinaka-title ng pinaka-research, tapos yung pinaka-population na target ng research na yan. So, sa industrial engineering naman, an example is design and implementation of lean manufacturing techniques to reduce production waste in automotive plants, evaluation of human factors in ergonomic design,
improving workstation layouts for enhanced productivity. So ganun din dito na una yung method, which is design and implementation and evaluation, tas yung pinaka-title, tapos yung pinaka-target ng pinaka-research na yan na population. So sa biomedical engineering naman, an example is innovative approaches to tissue engineering, creating biocompatible scaffolds for regenerative medicine, design and testing of implantable devices for non-invasive monitoring of blood glucose levels. So dito ganun pa din, nauna yung method niya, which is innovative approaches, tapos design and testing, tapos yung pinaka-title ng pinaka-research, and then yung pinaka-target population ng research na yan. And the last is para sa mga structural engineering, analysis of the performance of seismic isolation system in high-rise building design, and investigation of material fatigue and durability in bridge construction, a long-term study. So dito, nauna yung method, which is analysis and investigation, tas yung pinaka-title, and then yung pinaka-target population niya. Okay? Now, pag-aralan naman natin yung comprehensive guide on writing an abstract for a proposed research title. So, kapag gumawa ka kasi ng title mo, ang kakibat na kasama nun ay yung pinaka-abstract ng research mo. So, paano ba ginagawa ang isang abstract? So, ang una na dito ay understand the purpose of the abstract. Conciseness, clarity, and interest. Dapat isummarize mo yung research proposal ng maikli pero komprehensibo ang nilalaman dapat nito. Dapat malinaw na inilalahad ang mga pangunahing elemento na nilalaman ng yung research at dapat catchy ang yung title at nilalaman nito upang maengganyo mo ang mga magbabasa ng yung research. Okay? So, sumunod na step ay components of an abstract. Ano bang nasa loob ng isang abstract? Background, objective, methods, expected results, and significance. Dapat i-explain mo ng maikli ang konteksto o background ng yung research at bakit kailangan ng research na yon. Ilahad mo yung pinakalayunin ng yung research, bakit siya kinakailangan o mahalaga siyang gawin. Dapat ilarawan mo kung anong method ang gagawin ng yung research, kung qualitative ba o quantitative o mixed methods ba siya. Ang qualitative research ay isang explanatory approach na nakatuon sa pagkakaroon ng malalim na pag-unawa sa isang phenomenon. Gumagamit ito ng hindi numerical na data tulad ng mga interviews, observation at open-ended na mga survey. Ito ay partikular na mahalaga sa mga larangan tulad ng sociology, psychology at anthropology. Ang quantitative research naman ay may kinalaman sa pagkolekta at pagsusuri ng mga numerical data. Gumagamit ang parang ito ng mga structured na survey, experiment at statistical na pagsusuri upang matukoy ang mga pattern, relationship at trend sa loob ng isang malaking dataset. So karaniwan ginagamit ang quantitative research sa mga larangan tulad ng economics, medicine at engineering. And then i-outline mo o ibalangkas mo ang mga inaasahang resulta o pwedeng matuklasan sa iyong research at i-highlight mo ano ang mga magagandang magiging kontribusyon ng iyong research at bakit ito importante o dapat gawin sa panahon ngayon. Okay? So, sumunod na step is structure ng isang abstract. So, ang nasa loob dapat nito ay introduction, purpose, methods, results, and conclusion. Ang pinakalaman ng isang abstract, dapat may introduction ka kung saan inilalahad mo ang isang maikling pangkalahatang idea ng problema o isyong dapat tinutugunan. Dapat ilahad mo din dito ang kahalagaan ng iyong research at ano ang potensyal na epekto nito. Dapat nakalagay din dito ang disenyo, pamamaraan at procedures na gagawin mo sa iyong research. Dapat may summary ka ng inaasahan o paunang resulta ng iyong gagawing research at ano ang magiging significance ng iyong research. Okay? So, the next is writing tips. Okay, ay yung mga tips sa pagbuo ng isang abstract. Dapat be concise, use clear language, be specific, and avoid references. Dapat, ang nilalaman ng yung abstract ay nasa 150 to 250 na mga salita. As much as possible, huwag kang lalagpas sa limit na yan para di maging boring ang magbabasa ng research mo. At dapat sa loob ng limit na ito, na ilahad mo ang mga key aspects ng research mo. Iwasan mo
gumamit ng mga jargon, ng mga komplikadong mga salita para madaling maintindihan ng magbabasa ng research mo. Dapat maging detalyado ang mga strategies mo sa pagbuo ng research mo at iwasan mo masyadong paliwanag sa mga technical na aspeto na tinatalakay ng iyong research at huwag mong isama sa abstract mo yung mga previous study, citation, and references kasi makikita nila baka yung project mo ay existing na. Dapat bago yung research mo o in-innovate mo yung pinaka-project o yung research na yon. Okay? Okay, let's have an example. Okay, ng isang working title at saka abstract. Okay, so dito, exploring the impact of urban green spaces on mental health among adults. So dito, makikita mo, exploring, that is the method, and then yung pinaka-title, and then yung pinaka-population na target ng pinaka-research na yan. So sa abstract niya, makikita mo, urban green spaces are increasingly recognized for their potential benefits to mental health. So this research aims to explore the relationship between access to green spaces and mental health outcomes among adults in urban areas. So the study will employ a mixed methods approach, combining quantitative surveys and qualitative interviews to assess levels of psychological well-being among individuals with varying degrees of access to green spaces. Expected outcomes include identifying significant correlation between green space access and improved mental health indicators. So this research will provide variable insights for urban planners and policy makers aiming to enhance public health through environmental design. So, kapag in-analyze mo yung pinaka-background niya, okay, yung pinaka-urban green spaces and mental health benefits, yung pinaka-objective ng pinaka-research ay explore yung relationship between green spaces and mental health. Yung methods na gagawin daw niya ay mixed method approach, okay, which is qualitative and quantitative approach. Then yung pinaka-results nun, expected correlation between green space access and mental health, and yung pinaka-significance, okay, ng pinaka-project, which is implication for urban planning and public health. So ibig sabihin, dapat ang nasa loob ng pinaka-abstract mo ay itong mga structure na ito, which is background, objective, methods, results, and significance. Okay? So another example, okay, ng isang working title and abstract nito. Ang title ay The Role of Artificial Intelligence in Enhancing Healthcare Diagnostics, a Systematic Review. Okay? So dito, yung pinaka-title niya, okay, at saka yung pinaka-population na target nung research na to, tapos nasa huli naman yung pinaka-method, which is systematic review. So yung kaninang pinag-aralan natin, yung pinaka-tatlong aspeto na yun ay pwede magpalit-palit ng mga posisyon, basta hindi sila pwedeng magkulang. Okay? So yun yung pinaka-sinusunod nating ruling sa pagbuo ng isang title. So sa abstract niya, this systematic review examines the role of artificial intelligence or AI in improving diagnostic accuracy in healthcare. So by analyzing existing literature and case studies, the review will summarize the impact of AI technologies on diagnostic processes across various medical fields. So the study will focus on advancement in AI algorithms, their application in diagnostic tools, and their influence on clinical outcome. So expected findings include a comprehensive overview of AI's contribution to diagnostic precision and recommendation for future research and development. So this review will provide a critical assessment of AI potential to revolutionize healthcare diagnostics. So sa analysis niya, ang pinaka-background niya ay yung AI impact on healthcare diagnostics. Yung pinaka-objective ng pinaka-research ay i-review and summarize yung impact ng AI technologies. Yung methods na gagawin niya ay literature review and case studies. Yung results ng pinaka-research, okay, ay overview of AI contribution and recommendation, and yung pinaka-significance niya, which is assessment of AI role in improving diagnostics. So dapat sa pagbuo mo ng pinaka-abstract mo, lahat nitong mga structure na ito ay nasa loob niya para maganda siya, at dapat very concise yung pinaka-abstract mo para madali siyang maintindihan at hindi mo mabore yung magbabasa ng pinaka-research proposal mo. Okay?
So, ito yung mga tips for refinement ng isang pagbuo ng abstract, review for accuracy, get feedback, revise, and edit. Dapat tiyakin mo na ang lahat ng mahalagang elemento ng iyong research proposal ay napapaloob dito at humingi ng input mula sa mga advisor upang maging maayos at komprehensibo ang iyong research at i-edit mo yung mga abstract kung dapat ba itong dagdagan o bawasan para mas madali itong maintindihan. So, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga guidelines na ito, makakagawa ka ng isang epektibong abstract na nagsasaad ng maikling summary ng iyong research proposal at makuha mo yung interest ng magbabasa ng iyong research. Okay? So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan sa lecture na ito. Sana makagawa kayo ng isang maganda at epektibong research title at abstract para maging matagumpay ang pag-defend ninyo ng inyong mga research proposal project. Okay? So, see you again sa susunod na lecture. Hanggang sa muli. Bye-bye!